Sa chapter 401, ibinunyag ni Longhi ang posibilidad na merong anak ang kanyang ama na si Beyond Netero sa isa sa 14 na prinsipeng kalahok sa succession contest. Aalamin nila Kurapika kung sino ito dahil plano nila Longhi na paslangin ang prinsipe upang wasakin ang mga plano ni Beyond. Kaya sa video na ito, uunahan natin sila Kurapika at susubukan natin kilalanin kung sino nga ba ang anak ni Beyond Netero. Pero bago yon, papadaliin muna natin ang pagkilala sa hinahanap nating tagapagmana sa pamamagitan ng pag-alis sa mga prinsipeng sa tingin ko ay malayong maging anak niya. Mag-uumpisa tayo sa ika-8 prinsipe na si Sally-Sally, ang ika-10 prinsesa na si Cacho at ang ika-12 prinsesa na si Momoze, sapagkat ang 3 prinsipe na ito ay una nang mapaslang at natanggal sa succession contest. Hindi ako naniniwalang isa sa kanila ang anak ni Beyond sapagkat hindi ka panipaniwala na ipapaalam pa sa atin ni Togashi na may anak ang malakas na NEN-user kung patay na naman pala ito. Kaya sigurado ako na buhay pa rin hanggang ngayon ang anak ni Beyond. Bukod sa mga namatay na prinsipe, aalisin din natin ang sa tingin kong mga imposibleng maging anak ni Beyond. Halimbawa dyan si Zhanglei, na siguradong anak ni Honor Longbao, ang kapatid ng hari ng Kakin, sapagkat tinawag ni Zhanglei na father sa Honor sa chapter 390 at benefactor ang ika-3 prinsipe ng Shio family, ang pamilya ng mafia na pinamumunuan ni Honor Longbao. Ang mga ebidensyang ito ang nagpapalagay sa atin na ang ika-7 prinsipe na si Lazarus ay anak naman ni Broccoli, ang isa pang kapatid ni Haring Nasabi. Pinapatunayan ito ng hindi pagmana ni Lazarus ng kahit na anong hitsura sa kanyang ina na si Dwazul, ni Haring Nasabi at ni Beyond Netero, at ang ika-7 prinsipe din ay benefactor ng Char family na pinamumunuan ni Broccoli. Maliban sa kanila, gusto ko ding alisin ang sa tingin kong mga anak ng prinsipe na malabong maging anak ni Beyond dahil sa mga impormasyong ibinigay ni Longhi. Una, sinabi ng babaeng gwardiya na hinahanap niya ang anak ni Beyond upang paslangin ito. Kaya humingi siya ng tulong kay Kurapika para hindi agad maalis si Tobepa sa kompetisyon at para matukoy niya kung sino ang anak ni Beyond. Sa tingin ko, hindi nahihingi pa ng tulong si Longhi kay Kurapika kung ang anak ni Beyond ay ang ika-5 prinsesa na pinaglilingkuran niya at hindi na siya bubuo ng kontratang magpoprotekta dito. Kaya sigurado ako na hindi si Tobepa ang anak ni Beyond. Noong binubuo din nila Kurapika ang kasunduan gamit ng abilidad ni Longhi, agad na pumasok sa isipan ni Kurapika ang posibilidad na si Benjamin ang gustong maging hari ni Beyond. Pero kinontra siya ni Longhi at sinabing hindi pipili ang kanyang ama ng prinsipeng hindi niya kaano-ano. Sa madaling salita, sigurado si Longhi na hindi si Benjamin ang anak ni Beyond. Dinagdag din ng babaeng gwardiya na naglagay si Beyond ng curse type ability sa katawan ni Longhi at ng iba niya pang kapatid simula noong sila'y kakasilang pa lamang, at hindi nagkataon na curse type ability ang tumama kay Fugetsu na maaaring nagsimula dahil sa pagkamatay ng mga kapatid ni Longhi o di kaya ay ng mga sundalo ni Prinsesa Camilla. Nagpapatunay ito na si Fugetsu ay hindi din anak ni Beyond, sapagkat siguradong hindi hahayaan ng magaling na NEN-user ang kanyang anak na maapektuhan ng isang abilidad na tinataglay niya. Bukod sa mga prinsipeng ito, may 2 pang tagapagmanang hindi ko pa pinapaniwala ang anak ni Beyond sa ngayon. Sila ay ang ika-5 prinsesa na si Tyson at ang ika-9 na si Halkenberg. Hindi pa nagpapakita ang kwento ng kahit na anong detalye na sumusuport ang isa sa kanila ang anak ni Beyond. Pero may posibilidad na unti-unting ipakita ito sa mga susunod na kabanata, kaya maaaring mapasama pa sila sa mga listahan ng pwedeng maging anak ni Beyond. Inalis ko muna sila sa mga posibleng anak ng magaling na NEN-user sapagkat si Tyson at Halkenberg ay 2 prinsipe na nagpakita ng kakaibang paraan sa pamumuno na taliwas sa kung anong gustong mangyari ni Beyond. Parehong tutol sila Halkenberg at Tyson sa succession contest, kabaliktaran ng matinding kagustuhan ni Beyond na matuloy ito, kaya niya pinaghahandaan ng kompetisyon. Si Halkenberg ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama na sinasabi, katangiang hindi maaaring taglayin ng anak ni Beyond, dahil gusto ng NEN-user na pasunodin sa kanyang mga palad ang susunod na hari. Maliban sa kanya ay si Tyson na gustong baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pag-ibig. Malaking pagkakaiba sa pagiging walang puso ni Beyond, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Sa madaling salita, matapos ang process of elimination natin sa mga prinsipe, 4 na lamang ang natitira. Ito ay ang ika-2 na si Camilla, ika-4 na si Chernik, ika-13 na si Mariam, at ika-14 na si Wobble. Marami ang naniniwala na ang ika-4 na prinsipeng si Chernik ang anak ni Beyond. Hindi ito nakakapagtaka sapagkat merong mga katangian si Chernik na malaki ang pagkakapareho kay Beyond. Kung titingnan natin ang hitsura ng ika-4 na prinsipe at ang hitsura ng ama ni Beyond na si Isaac Netero, mapapansin natin ang kanilang mga pagkakapareho.
Una ay ang pagiging bagsak ng kanilang buhok at maging ang hulma ng kanilang katawan ay may pagkakapareho. May pagkakahawig din ng ika-4 na prinsipe at ang isa pang anak na Beyond na si Longhee. Sa katunayan, mas kamukha pa ni Chirnik ang babaeng gwardya kaysa kay Benjamin na ipinakilala bilang buong kapatid ng ika-4 na prinsipe sa kwento. Maaaring ang pagkakaroon ng dugo ng mga Netero ang nagbigay kay Chirnik ng kanyang natural na galing sa paggamit ng Nen. Naging eksperto agad siya sa paggamit ng Ten sa loob lamang ng ilang araw ng pagkasanay at nagkaroon din siya ng nakakamanghang galing sa paggamit ng Zetsu matapos ang 1 oras. Matatandaan na sinabi ni Longhee na nilagyan siya ni Beyond ng isang sumpa simula noong siya ipananganak. Nagresulta ito para mabuksan ang kakayahan niya sa paggamit ng Nen. At dahil isa pa lamang walang muwang na sanggol, kusang natuto ang katawan niya sa paggamit ng Zetsu at Ten upang maiwasan ng madalas niyang pagkapagod. Ito ang rason kaya magaling si Longhee sa prinsipyong ito ng Nen at maaaring ang punot dulo kung bakit madali lamang kay Chirnik na gamitin ng Ten at Zetsu. Bukod kay Chirnik, isa pa din sa pinakamalapit na maging anak ni Beyond ay walang iba kundi ang ikalawang prinsesa na si Camilla. Nasabi ko ito sapagkat katulad ni Beyond, si Camilla ay may alam din sa paggamit ng mga curse type na abilities upang paslangin ang kanyang mga kapatid. Tinawag niya ang mga ito bilang kanyang have-nots. Halos kapareho ng kakayahan ng sumpang meron sa katawan ni Longhee ang abilidad na tinataglay ng mga have-nots. Parehong nangangailangan ng kamatayan ng Nen user na nagmamayari sa sumpa at parehong tiyak ang kamatayan sa mga target. Maaaring palihim na tinulungan nila Beyond si Camilla ng kakayahang ito upang maging handa ang prinsesa sa succession contest at masigurado ang kanyang pagkapanalo. Higit pa dito, si Camilla din ay mayroong Nen ability na may pangalang Cat's Name. Nagbibigay ito ng kakayahan sa prinsesa na mabuhay ng paulit-ulit matapos siyang paslangin ng kanyang mga kalaban. Maaaring ang abilidad na ito ay itinuro din sa kanya ni Beyond o ng mga tauhan ng Nen user upang masigurado na mabubuhay si Camilla hanggang sa huling yugto ng kompetisyon at siya ang magmana sa trono. Ang isa pang prinsipe na sa tingin kong pwede ding maging anak ni Beyond ay ang ika-13 si Mariam. Nasabi ko ito sapagkat si Mariam lamang sa lahat ng prinsipe ang hindi pa masyadong pinapakita sa istorya na parang inililihim ng kwento ang kanyang pagkatao katulad ng paglilihim nito na may anak si Beyond Netero. Bukod dito, kapansin-pansin din ang galing ni Mariam sa paggamit ng Nen at ang lakas ng kanyang Guardian Spirit Beast. Kung inyong matatandaan, napansin nila Hanzo at Biscuit ang mabilis na paglaki at pagbabagong anyo ng Nen Beast ni Mariam na parang mas lalo itong lumalakas kahit na isang paslit ang nagmamayari sa kanya. Ibig sabihin, may natural na galing si Mariam sa paggamit ng Nen katulad nila Longhee noong sila'y bata pa. Kabaliktaran ito nang nangyari sa atin ni Mariam na si Momose na lubang ginamit ng kanyang Nen at ang kakayahan ng kanyang Guardian Spirit Beast. Kaya labis na napagod ang prinsesa at mabilis na napatay sa succession contest. Gusto ko ding sabihin na kung ibabase natin sa kulay ng buhok, si Momose ay nakuha ang pulang buhok ng kanyang ina na si Reyna Sevanti, habang si Mariam naman ay nakuha ang itim na buhok ng kanyang ama, na maaaring si Haring Nasubi o si Beyond na parehong may itim na buhok. Ang huling prinsipe na posibleng maging kadugo ni Beyond ay walang iba kundi ang ika-14 na prinsesang si Wobble. Nasabi ko ito sapagkat naniniwala ako na kung gusto ni Beyond na magkaroon ng kapangyarihan sa Kakin, ang pinakamabisang paraan ay siya ang tatayong namumuno sa bansa habang wala pang kakayahan ng kasalukuyang hari na pumunuan ng buong Kakin. Ang nungunang prinsipeng walang kakayahang gawin ito ay si Wobble bilang isa siyang sanggol at wala pang muwang sa nangyayari sa kanyang paligid. Sa tingin ko, kung kadugo ni Beyond si Wobble, ito ang nagpapaliwanag kung bakit mayroon 3 tauhan si Beyond sa silid ng ika-14 na prinsesa. Ito ay sila Courton, si Yeard at Bill. Bagamat wala na ang dalawang nabanggit, nanatili pa rin si Bill na nagpoprotekta kay Wobble at hanggang ngayon ay tauhan pa rin siya ni Beyond. Posible rin na may alam si Beyond sa pagpaslang ng silent majority sa mga gwardya ni Wobble, sapagkat kung ating iisipin ng maigi, ang mga gwardyang pinaslang lamang ng silent majority ay ang mga tagapagsilbing ipinadala ng ibang reyna para maging espiya sa kampo nila Reyna Uwito, at hindi sinaktan ng abilidad ang mga tapat ng tagapaglingkod kagaya nila Kurapika. Ang problema lamang sa teoryang kadugo ni Beyond si Wobble ay ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Uwito kanila Kurapika na ang prinsesa ay kadugo ni Beyond. May dalawa akong naisip na rason sa paglilihim na ito ng Reyna. Una, maaaring sa susunod na kabanata sasabihin niya kanila Kurapika na si Beyond ang ama ni Wobble at inilihim niya lamang ito dahil ayaw niyang malaman ni Longhee. At ang pangalawang rason ay dahil hindi talaga anak ni Beyond si Wobble, sapagkat anak talaga ito ni Nasubi. Pero ang plot twist ay si Reyna Uwito ang anak ni Beyond, kaya lalabas na apo o kadugo pa din ni Beyond si Wobble. Ayon sa paliwanag ni Uwito, siya ay galing sa mahirap na pamilya,
pang-5 sa 7 magkakapatid at meron siyang kuya na palagi siyang pinag-iinitan. Maaaring ang rason kung bakit binanggit sa kwento ang pagtrato ng kuya ni Uwito sa kanya ay dahil isa itong senyales na si Uwito ay hindi buong kapatid ng kanyang mga kuya at iba ang kanyang ama na maaaring si Beyond Netero. Ito ang rason kung bakit itim din at kulot ang buhok ni Uwito katulad ni Beyond. Ang dahilan kung bakit hindi naisip ni Longhi na si Wobble ang anak ni Beyond sapagkat nalagpasan ng babaeng gwardya ang posibilidad na maaaring reyna at hindi prinsipe ang kanyang kapatid sa ama. At ang pagiging magtatay nila Beyond at Uwito ang nagpapaliwanag kung bakit kahit galing siya sa isang mahirap na pamilya, nagkakilala sila at nagustuhan siya ng isang haring mahilig sa mga mamahaling bagay at may marangyang pamumuhay. Isang pangyayaring maaaring naging posible dahil kay Beyond, ang isa sa mga taong malapit kay Nasubi. Sa ngayon, sila Camila, Chirnik, Mariam, Wobble at Reyna Uwito ang sa tingin ko mga posibleng anak o kadugong prinsipe ni Beyond Netero. Maaaring magbago o madagdagan ito depende sa mga susunod na impormasyong ipakita ng mga susunod na kabanata bilang ang revelasyon na may anak na si Beyond ay kakalabas pa lamang. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, base sa mga nakita nyo sa succession contest, sino sa tingin nyo ang anak na Beyond at ang tutulungan niya para maging hari ng bansang Kakin? Ito po ang aking teorya ukol sa anak na Beyond Netero. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!